Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Lalaking sangkot sa pananaksak sa Malolos, Bulacan, arestado sa isinagawang hot pursuit operation ng mga tauhan ng Malolos City PNP. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Pearl Cristalline Javier. Agad na naaresto ng mga tauhan ng Malolos City Police Station ang isang lalaki na sangkot sa kasong frustrated homicide matapos ang isinagawang hot pursuit operation kaugnay ng insidente ng pananaksak sa Barangay San Pablo, lungsod ng Malolos, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Romel E. Geneblazo, Chief of Police ng naturang istasyon, ang suspect bilang si alias Howard, residente ng Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan. Ayon sa ulat, nag-ugat ang insidente sa isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng suspect at ng biktima. Sa gitna ng komosyon, kumuha umano ang suspect ng kutsilyo at sinaksak ang biktima sa kaliwang bahagi ng tiyan. Agad na isinugod ang biktima sa Bulacan Medical Center kung saan siya ay kasalukuyang nagpapagaling. Samantala, tumakas ang suspect matapos ang insidente ngunit agad na nahabol at naaresto ng mga responding pulis sa isinagawang hot pursuit operation. Kasalukuyang nasa kustodiya ng otoridad ang suspect para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Sa pahayag ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, binigyang diin niya ang kahalagahan ng agarang aksyon ng kapulisan. Aniya, ang mabilis na pagtugon ng mga kapulisan sa ganitong uri ng karahasan ay patunay ng dedikasyon at walang humpay na kampanya upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa komunidad. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalline Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Matataas na kalibre ng baril at mga bala na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group na kumpiska sa operasyon ng Police Regional Office 5 at Armed Forces of the Philippines sa Labo, Camarines Norte. Ibabalita yan ni Patrolwoman Geraldine Loterte. Nadiskubre ng pinagsanib na pwersa ng Philippine Army at Police Regional Office 5 ang mga armas na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa isinagawang operasyon noong 16 ng Disyembre taong kasalukuyan sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Bandang 1:20 ng hapon, habang nagsasagwa ng pinaigting na security operation sa lugar, natuklasan ng joint operatives ang arms cache na naglalaman ng 25 unit ng M14 rifles, isang M14
rifle, upper receiver, 2,000 bala ng 7.62 mm, 15 peraso ng M14 magazines at 41 peraso ng M16 magazines. Ang mga pagre-recover ng mga matataas na kalibreng armas at bala ay tinuturing na isang mahalagang hakbang na nagdudulot ng malaking pagpapahina sa kakayahan at pwersa ng communist terrorist group na nag-ooperate sa lugar. Ito rin ay epektibong nakapigil sa posibleng paggamit ng mga sandatang ito sa mga gawaing labag sa batas at iba pang kriminal na aktibidad, kaya't nakatulong sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad ng lokal na komunidad. Pinuri naman ng Pro-5 sa pangunguna ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Acting Regional Director, ang matibay na koordinasyon at patuloy na pakikipagtulungan ng PNP Bicol at ng Philippine Army. Binigyang diin niya na ang magkasanib at tuloy-tuloy na mga operasyon ay nananatiling mahalaga sa paglaban sa insurgency at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jera de Luterte, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Luterte. 35 anyos na lalaki na tinaguri ang top 9 provincial most wanted person na may kasong acts of lasciviousness arestado sa operasyon ng mga otoridad sa mismong bahay nito sa Cebu City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Judith Nicanor. Hawak na ng kapulisan ng Cebu City ang top 9 most wanted person provincial level na may kasong acts of lasciviousness matapos itong maaresto ng mga otoridad sa mismong tahanan nito sa Sitio Kadasig Phase 2, Barangay Tisa, Cebu City noong 15 ng Desyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Marvin B. Fegaredo, Officer in charge ng Police Station 10 Cebu City Police Office, ang wanted na suspect na si Silverio, 35 anyos at residente ng nabanggit na lugar. Ayon sa ulat, ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 na Revised Penal Code kaugnay ng Section 5B na Republic Act 7610 o Special Protection in Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may 180,000 rekomendadong piyansa. Ang pag-aresto kay Silverio ay nagsisilbing matibay na patunay na tuloy-tuloy na pagsisikap ng Cebu City Police Office sa pagsubaybay sa mga wanted na tao, isang malinaw na mensahe na walang sino man ang makakawala sa batas. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Nangingibabaw ang pag-ibig sa isinagawang mass wedding ng Police Regional Office 6. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Ledeline Bansagon. Nanaig Bunga ang ng sipag pag-ibig, at pananampalataya at pangako ng habang buhay ng pangunahan ng Police Regional Office 6, katuwang ang Regional Pastoral Office 6, ang isang mass wedding para sa 10 magkapareha, kabilang ang mga pulis at kanilang mga kabiyak, ganap na alas 4 ng hapon nito lamang ika-15 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ang makabuluhang seremonya ay naging pagdiriwang ng pananampalataya, pamilya at serbisyo. Binigyan ng pagkakataon ng mga mag-asawang nauna nang ikinasal sa civil o simbahan na muling pagtibayin at gawing mas banal ang kanilang sumpaan sa harap ng Diyos at ng komunidad. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga pulis na sa kabila ng kanilang masilang tungkulin at personal na sakripisyo ay patuloy na pinapahalagahan ang kanilang pamilya bilang sandigan ng kanilang serbisyo. Sa pamamagitan ng programang ito, muling pinagtibay ng Pro-6 ang paniniwalang ang matatag na pamilya ang pundasyon ng isang responsableng pulis at isang mas ligtas na pamayanan. Dinaluhan ng mass wedding ng mga opisyal ng Pro-6, mga kaanak at mahal sa buhay ng mga magkapareha na nagbigay diin sa diwa ng pagkakaisa, kagalakan at panibagong pangako na nakaugat sa pananampalataya at pag-ibig. Sa pagtatapos, ang mass wedding na ito ay nagsilbing patunay na sa likod ng uniforme
ay may pusong marunong magmahal at pangalaga na ang Pro-6 ay patuloy na kumikilala sa kahalagahan ng pamilya bilang lakas ng bawat pulis sa tapat at makataong paglilingkod sa bayan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patuluman Ledelin Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Bunga ng sipag at sakripisyo, formal lang nanumpa ang 870 bagong police recruits sa Police Regional Office 3 na pinangunahan ni Police Brigadier General Rogelio Peñones Jr., ang Regional Director ng Police Regional Office 3. Nakatutok dyan si Patrolman Adrian Dayaw. Wala pa ang 870 bagong police recruits sa hanay ng Police Regional Office 3. Isinagawa ngayong araw, Disyembre 17, ang oath-taking ceremony sa Camp Olivas, San Fernando, Pampanga. Ang naturang seremonya ay pinangunahan ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3. Ngayong umaga, saksi tayo sa isang mahalagang yugto sa buhay ng ating mga bagong kasama sa hanay ng PNP. At para sa akin mismo, bilang inyong Regional Director, isang malaking karangalan na unang oath-taking ceremony ay kasama kayo, ang mga bagong patrolmen and patrolwomen ng PRO3. Ang pagkakataong ibinigay sa inyo ngayon ay hindi basta swerte. Ito ay bunga ng inyong pagpupursige at determinasyon. You will undergo a major transformation. Mula sa pagiging sibilyan, papasok kayo sa isang buhay na disiplinado at may sakripisyo. But always remember, may kasabihan, and I quote, rest if you must, but don't you quit. Ang tunay na pulis ay hindi sumusuko. Ang mga bagong pulis ay malaking dagdag puwersa sa pagpapanatili ng seguridad, kapayapaan at kaayusan sa Central Luzon, lalo na sa pagresponde sa krimen, kalamidad at iba pang banta sa kapayapaan. Inaasahan ding mapapalakas ang police visibility at mabilis na pagtugon ng kapulisan sa mga komunidad bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng PNP para sa isang ligtas at payapang pamayanan. Hinihimok naman ang mga bagong pulis na gampanan ang kanilang tungkulin ng may katapatan at malasakit bilang mga tagapangalaga ng seguridad at kapayapaan ng mamamayang Pilipino. PNP nagdiwang ng Paskuhan sa Campo Crame 2025. Pinatibay nito ang pagkakaisa at diwa ng Pasko. Patrolman Don Brosas magbabalita. Isinagawa ng Philippine National Police ang Paskuhan sa Campo Crame 2025 noong Disyembre 16 sa Campo Crame, Quezon City. Sa temang Pasko ng Pag-asa, serbisyong may puso, tapat at nararamdaman. Nagsama-sama ang mga pulis, kanilang pamilya at miyembro ng komunidad ng PNP upang ipagdiwang ang diwa ng Pasko, pagkakaisa at pasasalamat. Pinangunahan ang selebrasyon ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., kasama si Mrs. Mary Rose Nartates, advisor ng OLC Foundation Incorporated, at dinaluhan ni DILG Secretary John Vic Rimulya na nagpapatunay sa patuloy na suporta ng pamahalaan sa kapakanan at moral ng kapulisan. Tampok sa programa ang mga musical performances, raffle draw, pamamahagi ng pagkain at iba't ibang aktibidad para sa mga bata na nagbibigay daan upang pansamantalang makapagpahinga ang mga pulis at makapagsaya kasama ang kanilang pamilya. Kasabay nito, tiniyak ng PNP na patuloy ang pinaigting na seguridad ngayong Kapaskuhan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang bahagi ng advokasiyang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ng panunumpa ng 50 bagong star rank PNP officers sa Malacanang.
Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Femary Octaviano. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa sa tungkulin ng 50 bagong promote na star rank officers ng Philippine National Police sa Ceremonial Hall ng Malacanang Palace ngayong araw, ika-17 ng Disyembre ngayong taon. Dinaluhan ang seremonya ni DILG Secretary Juanito Victor Rimulya Jr. at Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. kasama ang mga pamilya ng mga opisyal. Kabilang sa mga na-promote sa 2-star rank, sina Police Major General Nery Vincent Ignacio, Police Major General Jericho Baldeo, Police Major General Anthony Aberin, Police Major General Maria Leonora Camarao, Police Major General Wilson Joseph Lopez, at Police Major General Bowen Joey Masaudin. Para naman sa 1-star rank, kabilang sina Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, PNP spokesperson at Chief PIO. Police Brigadier General Marvin Joe C. Saro, ang Deputy Director ng DPCR. At Police Brigadier General Vina H. Guzman, Director ng Police Community Affairs and Development Group, at 41 iba pang opisyal. Pinagtitibay ng okasyong ito ang patuloy na pagsisikap ng PNP na maghatid ng profesional na serbisyo alinsunod sa advokasiyang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang iniulat ng ating PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 8 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.